Bago ako bumili ng ulam, hinatid ko nga muna si Nat. Tapos dito nga sa dinadaanan ko, may nagtitinda nga mga gulay. Tapos lahat nga ng hinahanap ko, na kay nanay na Nagulat nga ako kasi kompleto nga yung kanyang pangpakbet. Tapos meron nga siyang himbabao, kaya naman ayun, napabili nga ako di oras. Uwi ko nga ng bahay, nagsimula na nga rin ako maghiwa-hiwa ng mga gagamitin ko sa pakbet. Mukhang fresh nga tong kalabasa ni nanay at mukha nga ring matamis. Dagdagan ko na nga yung kalabasa at paano, paboritong-paborito nga to ni Nat na. Sinamahan ko na nga rin ng isang taling sigarilyas, pati nga rin tong talong. Kung meron nga nato sa may talipapa, nako, sabi ko nga sa inyo, maharlika nga ang timbang. Tapos, ganitong ampalaya nga yung binili ko at eto nga yung masarap na kapares dito sa ating pakbet. Hindi ko na nga tinanggal yung buto na yan, bes. Paano, malambot naman yan at pwede namang kainin. Katapos ko ang hiwain yung mga gulay, eto, hinugasan ko na nga silang lahat. Grabe, sobrang saya ko nga dito, bes. Paano, minsan nga lang makumpleto yung hinahanap kong pakbet. Totoo lang kasi, bes, dito sa may talipapa namin, madalang nga lang talaga na merong ang himbabao at saka nga yung mga sigarilyas at etong bataw. Kaya yan, kapag ka nga may pagkakataon na nakakakita ako ng ganito, talaga naman nagluluto ako at namimiss ko nga yung lasa. Ganon talaga, bes, paglaki nga sa probinsya, yung mga dati mong kinakain, hahanap-hanapin mo talaga. Yan naman ayan, niluluto ko talaga dito at syempre, pinatitikim ko na nga rin kay Mabi para nga masanay na rin siya. So dito, nagisa nga lang ako dito ng sibuyas at syempre, kamatis nga, bes. Dapat sa kamatis, medyo durog na durog, tapos ilalagay na nga natin tong alamang. Yung alamang na gagamitin ko dito, bes, niluto ko nga to no isang araw. Paano si Mabi, may dala na naman ng mangga at singkamas. Medyo marami kasi ako niluto, kaya naman sabi ko, ilalagay ko na nga lang dito sa mga gulay na lulutuin ko. Medyo spicy nga tong ginawa kong alamang, kaya naman bagay na bagay sa pakbet. Tapos eto, ginisa ko nga lang ng mga 5 minutes at inilagay ko na nga yung mga gulay. At nga na matitigas na gulay, inuna ko na nga. Tapos pakukuluan ko nga lang to ng mga 20 to 30 minutes para nga lumambot ng tuluyan. Pagka kasi ganitong gulay, bes, ay nako, gusto nga ni Nat yung nawawasak, yung malabsang malabsa. Bago ako maglagay ng tubig dito, ginisa ko nga muna siya ng mga 15 to 20 minutes. Mas masarap kasi dito sa mga gulay na to, bes, kung nagigisa na maayos. Medyo malambot na nga rin yung kalabasa at kamote, kaya eto, inilagay ko na nga rin yung ibang gulay. Bali dito, maglalagay ako ng repolyo. Syempre, etong himbabao at saka nga tong bataw. Tatakpan, tapos pakukuluan ko nga lang sa mahinang apoy, mga 15 to 20 minutes. Tapos, ganito na nga ang kanyang magiging itsura. Tikman ko nga muna kung may kulang pa nga, bes. At ayun, medyo kulang nga sa alat, kaya naman eto, naglagay pa nga ako ng konting asin. Ali nga pala dito sa pakbitin natin, naka 150 pesos nga rin pala yung gastos ko. Yung 100 pesos na to, bes, medyo marami na nga rin ako naluto. Pero sa amin, alam nyo naman kapag probinsya nga, bes, yung mga ganitong gulay, kinukuha nga lang, bes, sa may tabi-tabi. Di mo talaga puproblemahin yung ulam kapag ka nga nasa probinsya ka. Minsan, hinihingi nga lang namin sa kapitbahay kapag ka maraming ang bunga yung talong nila. Kadalasan naman, nangunguha nga kami sa bukid ng mga tanim ni Lola, ng mga gulay-gulay. At dahil doon, syempre, naiiraraos nga namin yung pang-araw-araw nga naming ulam sa probinsya. Dahil nga nasa Maynila ako at dito na nga ako nakatira, kaya ayan, lahat nga, bes, binibili. Ito na nga yung pakbit natin at panigurado, Diyos ko, mapaparami na naman yung kain.